Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Hong. Nandito po tayo sa clinic at ipatuloy po natin yung ating live consultation, no? At nasa harap ko ay isang magandang babae. Okay, ilang taon na po kayo? 17. 17 at nag-aaral po sa Assumption College of Davao. 17, so you must be grade 11 or grade 12? 11 po. Grade 11 pa. Okay. So, ay lang kalain ha? Okay. Di makabuntis, no? Dili. Dinidiretso ka lang. Apa. Hindi ko na siya tanongin kailan pang regla mo, may boyfriend ka ba? Tinatanong po natin yung sinabi ko po na just to make sure na hindi siya buntis. Baka mamaya magreseta po tayo ng gamot na hindi pwede pala sa buntis. Ayan. So, ano pong problema natin? Unsay problema nimo? Sige na, pangalot na anak ko. Sige, pangalot. Palagi daw siya kumakamot. Sa Bisaya, sige, kalot. Sige is palagi. Kamot, kalot sa Tagalog is kamot. Palagi nag-scratch. Buong katawan, Opo. tibok lawas. Opo, except sa parang ulo dyan. Ulo. Opo. Sa lawas is kamot, tiil. Pamot, tiil, o... Apat sa sulod sa lawas. Opo, kang likod na ako, darian ako. Okay. Pero darian na ko, wala na. Sa likod. Sa likod po. Okay, kasi po pag buong katawan, buong katawan sa likod, kamay, paa, syempre mag-isip po tayo malamang pagkain. No? Kasi pag kinain yung bawal, ma-absorb sa stomach yung pagkain, mag-circulate sa buong katawan, syempre dala-dala ng dugo yung kadalasan protina na allergy tayo. Protina ng manok, protina ng pasayan, protina ng seafoods, pusit, no? Okay? Dala-dala ng yung protina, okay, ng dugo sa buong katawan. Kaya, syempre, buong katawan ang kakati. Pero pag ang kati po ay wala po sa loob ng katawan, pero nasa kamay, nasa paa, o kaya sa mukha, hindi po yan kadalasan allergy sa pagkain. Kasi nga, hindi naman pwede hindi makasama yung katawan sa allergy kung pagkain ang dahilan. Kasi sabi ko nga, dala-dala ng dugo yung protina ng manok, protina ng pasayan, protina ng pusit, protina ng talong, no? Okay, sa buong katawan, no? So hindi pwede na hindi kasali ang katawan, yung body, no? Pero pag sa kamay, paa at sa mukha, hindi dahil sa pagkain, no? Dahil po pwede dahil sa alikabok, kasi na-expose kasi itong mga area sa alikabok, no? Sa usok sa labas o kaya sa init. Kaya yun po ang pagkaiba, no? Okay, pag sa pagkain ang allergy ang dahilan, ang pagkain ang dahilan, o kaya ang init sa labas or yung alikabok sa labas ang dahilan, no? Okay? So, sa kanya naman po, kasama sa likod, at kamay at paa, at malamang ito po ay allergy sa pagkain. Okay? So, ang tanong po natin, may history po kayo na may allergy kayo sa pagkain? Wala. So, ibig mong sabihin, first time lang po ito? Pero like, man siya nga kay nasa burot nga na. Okay, so bago nagnana, okay, nagburot muna. Burot. Ang burot is may bukol, no? Okay. Yung burot, yun ang makati, right? So dahil kinamot po ninyo na infeksyon. Kaya this time, bukod sa allergy lang ang problema niya sa balat, nagkaroon siya ng nana kasi kinamot niya. So maaring marumi yung balat niya na may mikrobyo na po dyan, o marumi yung daliri niya. Kaya pag kinamot niya, konting kaskas lang, pasukan ng mikrobyo, magkaroon ng infection on top of allergy. So ngayon po dalawa na po ang problema natin. Yung nana po talaga, anong kulay yung nana? Yellowish? Oo nga, no? Nandiyan na, nagnana pala. Okay, so mahulog na yan na magmatang tiki yan. Okay? Matang tiki or pigsa sa Tagalog. Kung saan lalabas yung buhok, doon pupasok yung mikrobyo. Lalo pag nagkaroon ng gas-gas yung area na may buhok,
nagkaroon ng gasgas, madaling pumasok yung mikrobyo. Okay? Kung saan maglabas yung buhok, doon papasok yung mikrobyo. Ngayon, okay. Naalala po ba ninyo? Kailan nag-umpisa ito? Kano siya ni nagsugod? Mga first sa December. Nga, First week of December? Opo, pero wala Naalala po ninyo, anong kinain po ninyo nung first week of December? Naalala po ninyo, yung araw na yun, yung nag-umpisa yung allergy ninyo, naalala ninyo, anong kinain ninyo? Same thing na naman Ha? ang ginakaon sa Anong kinain ninyo nun? Ano yung same thing, same food? Ano yun? Particularly, kadalasan, dilata, kanang Like beef, yan. corned beef. Opo. Okay. Yung kadalasan, no, hindi nag-allergy yung mga tao sa beef, sa pork, kadalasan hindi. Kadalasan kung dilata, pwede sardinas. Kasi ang sardinas ay isda na madugo. No? Yung pirit, tulingan, barilas. Ang sardinas kasi, isda na madugo po yan. Kumakain din po kayo ng sardinas? Hindi pala. Pero kumain din kayo ng itlog at that time. Oh, nikaon ko Itlog. Pero, hindi kayo na-allergy ng itlog ever since. Wala, Okay. Jude. So, hindi ibig sabihin na pag hindi kayo na-allergy sa itlog noon, hindi po kayo ma-allergy ngayon. Hindi po ganyan ang allergy. Kasi as I've said, allergy sa pagkain is never the first encounter. Pwede pangalawang enkwentro, pwede pangatlong enkwentro, pwede pang 10 enkwentro, pwede pang ika-100 na enkwentro. Meaning, it can happen after several days, no? Sa pangalawang enkwentro. It can happen after several years. Kahit ilang beses ka na kumain ng itlog, pwede, ngayon lang kayo magiging allergic sa itlog. At the age of 17. So, allergy is never the first encounter. Bakit ngayon lang? Ha? Number one, syempre, isipin natin, baka medyo yung itlog na kinain na medyo hindi siguro yung bang fresh, no? Okay, baka medyo may portion doon na parang nasira na hindi na napansin. Wala kayong napansin na ibang yung lasa yung itlog nino that time? Wala. So even then, so minsan kasi may konting nasira yung part ng itlog, hindi na nalasa, no? So pwede rin siya allergic doon. Not necessarily allergic sa itlog. Kasi pag nasira ang isang pagkain, like itlog, pwede mag-produce ng histamine. At yung histamine na yan, yun ang pwede mag-trigger ng allergy. Okay? So, number 2, kung granting na hindi talaga sira yung itlog niya, for example, bakit ngayon lang? Yun nga, ang kadalasan ng number 1 dahilan ng allergy ay walang iba, kundi pagbagsak ng immune system or body resistance. Brought about by, palagi ko sinasabi ito, late matulog. Brought about by, palagi ko sinasabi ito, cellphone. Ayan. Brought about by, tigas ng ulo. Okay? So, pwede rin dahil sa pagbagsak ng immune system, and this time around, pwede na siya naging allergic sa itlog. Okay? So, yun ang pangalawang suspetsa po natin. Pangatlong suspetsa, pwede siguro na medyo may dumikit siguro sa katawan ninyo na hindi malinis, okay, na allergic yung katawan ninyo. Hindi kaya nagligo po kayo sa dagat or swimming pool on that day or the day prior or few days prior? Hindi talaga. So, yun. So, mukhang hindi nga. Pero So, ako'y iro ka nang gikagid siya po. so meron siyang aso, tapos kinakarga ninyo yung aso. Maganda. So, pwede rin yan. Pero matagal ninyo kinakarga yung aso. Opo. Iro is Bisaya ng aso or dog. So, pwede rin. So, iwasan na po natin yan, ha? Okay? So, sa ngayon po siguro, wag muna kayo kumain ng itlog, ha? Okay? So, this time siguro, maging mas sensitive ka na sa itlog. Kasi nga, hindi pa na-treated yung allergic reaction po ninyo, ha? Okay? So, kadalasan po, ang binibigay po natin, syempre, may dalawang sakit na eh. Number 1, allergy. Number 2, nag-infection na. So, yung kadalasan yung allergy na, binibigay po natin yung diphenhydramine, 50 mg capsule. 1 capsule 3 times a day for 5 days.
At dagdagan ko po ng konting steroid like prednisone, 10 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. At saka pwede tayo magdagdag ng ointment like betamethasone para i-apply po niya para mas mabilis po ang recovery niya. Kumbaga, yung capsule, diphenhydramine, yung prednisone tablet from inside, okay, going out, okay? Samantala, yung betamethasone from outside going inside. So, maganda po yung combination. Pero syempre, ang pinaka-importante ngayon, iwasan po natin yung malamang itlog. Okay? At saka, syempre, yung pagbagsak ng body resistance, kailangan ayusin po natin para mas mabilis gagaling yung pasyente. Remember, na hindi lang po yung pagbigay ng gamot ang magpapagaling ng pasyente, kundi gamutin po natin yung dahilan. At sa ngayon po, ang suspekto po natin ay dahil po sa itlog at saka dahil po sa pagbagsak ng immune system ng pasyente. At meron pang isa. Okay, baka pagdating po sa bahay, hindi po kayo naligo kaagad. Ay, nagaligo ko mga po. Baka punas lang. Punas. Ay, mali po yan. Dapat po kasi, pagdating ng bahay, diretso banyo. Kasi nakadikit na po ang lahat ng mga pwede mag-cause ng allergy sa balat ninyo. Galing sa labas po yan. Alikabok, usok, mikrobyo, sariling pawis. Pwede yan mag-trigger ng allergy. Paano maalis yan? Kung magpunas ka ng punas lang, hindi naman totally maalis yan. Lalo yung buhok natin, ang daming dumidikit po yan ng alikabok at saka usok dyan. Na hindi po yan matatanggal sa punas-punas. Kailangan maligo. Whole body bath. Hindi po totoo yung half bath lang. Hindi po totoo yan. At saka hindi po totoo na masisira po yung katawan ninyo pag maligo kayo sa hapon or sa gabi galing sa labas. Hindi po totoo yan. Okay? Wala pong ganyan sa amin. Hindi po totoo na mabinat, mapanuhot, mapasmo kung diretso magligo sa hapon or sa gabi galing sa labas. Kahit gaano kapagod kayo, kahit gaano ka walang tulog kayo or kulang ang tulog ninyo, kahit gaano ka pawis ninyo, kahit gaano ka galing kayo sa init ba or galing sa ulan, pag galing sa labas, always remember, diretso kayo sa banyo at maligo kaagad. Huwag na kayong dumaan sa kwarto ninyo dahil po dala-dala po ninyo ang mga alikabok, mga mikrobyo sa kwarto ninyo. Maraming salamat po.